Good day everyone. So nagbabalik ulit tayo for the second yung series ng ating kumbaga nga talakayan sa araw na to. So this is the second part. So sana huwag kayong magsawa dahil marami tayong itatakal. But first and foremost, may grateful thanks to Almighty God sa lahat ng protection sa atin. At nakikiusap po ako sa lahat. Pagdasal natin ang kaligtasan ng ating mahal na ina, mahal na Pangulo, at ating mahal na hari. Lalong-lalo na ngayon na kumbaga nga, we are nearing for the full implementation. We will pray na maging successful ang debate sa international kasi ang pinag-uusapan na natin ngayon dito is treaty. So, natapos na natin yung sinasabi natin na yung protocol, the procedure to proceed, procedure to protect, and procedure to collect. The proper procedure. So, lahat na yan. So, kumbaga nga, ang ating mahal na Pangulo, ang siyang nakikipag-dialogo na, nakikipag-usap na sa mga international leaders. So, in behalf of His Excellency Ferdinand Edralin Marcos Sr., this is Siti Halima, sa National Office, binabaybay po natin kung ano ang mga constitutional law na ipinaglalaban ng ating mahal na Pangulo at ng ating mahal na Inang Reyna. Kasi marami ang hindi nakakaalam sa katotohanan. Bulag tayo. Pero sa panahon natin, hindi tayo magiging bulag, pipi at bingi. Dapat nating buksan ang ating puso, isip, para maisagawa natin. Dahil for how many years we are deprived, pinagkaitan tayo ng lahat. Marami ang pinagbigyan, hindi lang ang testamento na dapat sana sila ang tumulong para ang sambayan ng Pilipino at ang buong sanlibutan nagiging maayos, masagana. Kaso lang, ang lahat ng pinagbilinan ay inangkin. Ang lahat ng pinagkatiwalaan tumalikod. Ang lahat ng pinagbigyan ay hindi lumingon, bagkus inangkin. Kaya yung pakiusap ko sa lahat ng mga tao, makasama natin na may puso, may pandinig, may kakayanan. Balik tanawin natin ang lahat para malaman natin ang katotohanan. Do your own research. Pero yung mga scholars ni Apulacay, His Excellency Ferdinand Edralin Marcos Sr., nakikiusap po ako. Marami pa kayo, marami kayong buhay, marami kayong andyan. Kaso lang, tahimik. Andito po kami, lumalaban. Tulungan niyo po kami. Kasi, para maisakatuparan na po. Para mabigyan saysay kung ano ang programa, kung ano ang nakalaan para sa atin. So, ipagpatuloy po natin yung sinasabi natin na constitutional law. As I said a while ago, a constitutional law is the body of law that defines the role, powers, and structure of a state's government as well as the fundamental rights of its citizens. It is the supreme legal authority within a jurisdiction, meaning all other laws, such as statutory, regulatory, and common law, must conform to it. So, kumbaga nga, babaybayin natin. Kasi, marami
Yung sabi nga, matatalino daw pero bulag sa katotohanan. Nagbulag-bulagan at nagtanga-tangahan. Hindi naman tayo sa nagmamarunong. Pero kaya nga natin babaybayin. Kasi nga, yung sinasabi natin, the law is hard but it is the law. But most of the lawmaker are the lawbreaker. Pero wala na tayong magagawa yan. Given na yan. Andyan sila. Pero, we can help one another and fight what is right. Kasi ang katotohanan ang ating ipinaglalaban. At ito ang panahon. Ang sinabi ni Tatang, the right time is now. The right place is here in the Philippines. And the right persons are we, the right person. So right place, right time, and right person. So I hope you are one. I'm calling you all. Alam ko, tahimik lang ang iba. Alam ko, ang iba, naninimbang lang. Pero kami, sinumpaan na namin, by hook or by crook. Walang atrasan hanggang sa dulo. Dahil mission to na dapat may isa katuparan sa matagal ng panahon. Nag-aantay ang karamihan. Tayong lahat. By all means, magagawa natin to with the guidance of the Holy Spirit, with the guidance of our God, Allah. Tuloy-tuloy to ngayong araw na to. So, Bunso, maghanda ka. Kuya Jeff, I know, magla-live tayo after, kumbaga nga, yung the series of this, what do you call that, the Republic Act, the constitutional laws, the presidential decree, babaybayin natin yan. Kasi, marami yung, nagmamaang-maangan. Marami yung, kumbaga nga, akala nila na sila yung tama, sila yung totoo, at kung makaasta, akala mo kung sino sila. So, babaybayin natin. Kasi nga, yung sinasabi natin, yung 3 dokumento binigay na natin. Number 1 is the letter of instruction. That is the propiedad, titulo de propiedad. Isa na yan, na nagpayanig sa mundo. Pangalawa, ang sovereign order at ang final judgment. Na yan ang nakikiusap na ang mga world leaders. Maliban sa iilan na gusto pa rin, lalong-lalo na ang political dynasty or mga politiko sa Pilipinas, dahil gusto pa rin nilang sila ang manungkulan, lalo na ang BARM. Hindi ako nag-aatake, pero yan ang katotohanan. Pero, even Donald Trump nakiusap. All the world leaders right now, Tatang is nasa international debate na po. Dahil yung protocol to collect, kaya nga sabi, magbabayad sila. Pero, hindi nila maibigay yung principal. Kasi, mawawalan sila. Dahil naibalik sa mother of all mother account. So, yan ang babaybayin natin. Kaya nga, bakit natin yan diniscuss yung konstitusyon, yung preamble, tapos yung code of ethics. Dahil marami ang lumabag. Hindi lang ang utos ng Diyos ng Allah, hindi lang ang konstitusyon natin, kundi binago nila para sa sariling kapakanan. So, ito i-discuss natin. Yung sinasabi natin na yung constitutional law
Kasi, yung key elements of constitutional law is to establish a government institution. So, institution lang po ang gobyerno. It creates the branches of government, like example, executive, legislative, and judiciary. So, tatlo yan. And allocates power among them. Separation of power. It also defines the relationship between federal, national, and regional or state government in federal system. So, yan ang kumbaga nga yung sa the government as institution. So, naklasify yan, executive, legislator, at saka yung judiciary. Babaybayin natin yan isa-isa para malaman natin kung ano ang pagkakaiba. Kasi nga, yung mga politiko, nag-aaway-away na kasi pataasan ng ihi. Pero isa lang ang maa-advise ko, back to the Code of Ethics at basahin nyo ang letter of instruction. Yan ang katotohanan. So, yung ano natin, yung sinasabi natin na yung the three branches is the legislative, yun ang gumagawa ng mga law or yung mga batas, the Congress. The executive, yan ang enforce law, yan sa presidente. At ang judicial, yan ang nag-i-interpret ng law or sa yung mga batas. So, dito sa Pilipinas, marami tayong kumbaga nga yung level or yung Philippine court, marami yung sa system natin, yung first level natin yan ang trial court. Ano bang ibig sabihin ng trial court? Trial nga lang. That is for the minor and criminal cases lang yan. We have the, kumbaga nga yung sa level, yung sa first level natin is yung trial court, mayroon tayong Metropolitan Trial Court, yung METC, may Municipal Trial Court tayo, yung MTCC, at saka mayroon din tayo yung Municipal Trial Court or MTC. At yung Municipal Circuit Trial Court or MCTC, that is the multiple municipalities. So, kumbaga conflict of two municipalities or other municipalities. So, yun ang pinaka-kumbaga nga in the first level. Hindi yung pinaka-top. So, from the trial court, kumbaga nga, a trial nga, inuusig doon, tinitingnan, kumbaga nga, in a trial court. Then the second level of court is the regional trial court. Yan ang sinasabi natin na RTC, regional. So, from municipality, yun ang sinasabi natin kanina na mga MTC, yung MCTC. Next level is yung sinasabi natin na regional trial court. Then, the third is the trial, yung level court is the appeal and specialized or court of appeal. Yung Sandigang Bayan, yan ang sinasabi natin yung para sa graft and corruption for public official. Then the Court of Tax Appeal, yung CTA, yun ang it handles the tax collection and refund deposition or dispute. So, kumbaga nga, marami. Isa-isahin natin to. Ika-classify natin. So, yung mga branches kanina, sabi ko, yung legislative, executive, at saka judicial. Then, yung sa trial, sa Philippine court system natin, so, we have 4 sa system natin. From the trial court, regional, tapos yung, tawag natin, yung sinasabi natin na, yung Court of Appeal, so kasama na yun doon yung Sandigang Bayan for anti-graft and corruption and for public officials. Then Court of Tax Appeal, andoon pa rin sa kumbaga nga sa
Court of Appeals affiliate and specialized. So, yung Court of Tax Appeal, yan ang kumbaga naghahandle ng tax collection and refund dispute. At ang pinakamataas is yung Supreme Court. The composition is 1 Chief Justice at saka 14 Associate Justice. So, yan ang dito sa Pilipinas. Pero mayroon pa tayong isang special court, the Court of Sharia. Yan ang sinabi ni Tatang, na balik tayo sa Islamic principle. So, hindi ibig sabihin na nagdodomina dito ang Islam or ang Christian, kundi pagkaisahin. Because the law of God, the law of Allah, isa lang yan, yung book of Bible and sa yung Quran. Kaya nga, dinivide yan. So, kumbaga nga, kailangan natin baybayin. Kasi, bakit may nasyon tayo? In the first place, wala tayo sa mundong ito kung wala ang Diyos, wala ang Allah. Pangalawa, wala ang isang bansa, isang institution, yan ang gobyerno. Kung wala yung sinasabi natin na constitutional law, kasi binigyan lang. Kumbaga nga, branches ng government din yan, na binigyan, kagaya ng executive, legislative, at saka yung judicial. So, yung Court of Sharia. So, yan ang, kumbaga, pinakamataas din sa yung special court. So, that is, kumbaga, sa Islam. So, dito sa Pilipinas, yun, regional, MTC or yung municipal trial court, regional trial court, tapos yung sa, ano tawag nito, yung sa Court of Appeal, then yung sa sinasabi natin na yung Supreme Court. Marami yan. So, yung sa Supreme Court, yung sinabi ko, composition of 1 Chief of Justice at saka yung 14 associate. The role is the highest court with administrative supervision over all lower court. So, kumbaga nga, saklaw niya. Pero, ito na yung sinasabi natin, the international court from complex of global system, yun ang global court. So, we have the United Nations and specialized. So, andyan na. Papasok na tayo dito sa ICJ, International Court of Justice. The World Court settle the legal dispute between states. Tapos, andoon yung International Criminal Court or ICC. So, marami. Pero, sino ba ang author dito? At sino ba ang bumuo nito? Yan ang malaking katanungan. Sino ba ang nagmamay-ari ng World Bank? Sino ba ang nagmamay-ari ng IMF? Sino ba ang nagmamay-ari ng IMF or BIS? Pati itong UN. Sila ang maali. Ang mga matatanda, sila ang bumuo. Kasama na yung OIC. Ano naman yung OIC? Organization of Islamic. Yan. So, marami tayong, kumbaga nga, i-discuss. Pero, ito, kumbaga nga, pahapyaw lang. Kasi nga, kailangan natin na, kumbaga, malaman bakit kami lumalaban at bakit namin ito sinasabi. Kasi nga, marami ang mga buang, nagbubuang-buangan, ayaw maniwala. Kasi sila ang magagaling. So, yung Organization of Islamic Conference, sino pa rin ang mga may akda o sino pa rin ang andun? Sila ang maali, sila ang pulakay. Kaya nga, yung sinasabi natin na yung titulo de propiedad, yung 01-4, yung 4136,
that is the Commonwealth Act ng 502, babalikan natin yan. Kasi yan ang hindi naintindihan, lalong-lalo na ang LRA, lalong-lalo na ang Supreme Court. Kasi lahat, kumbaga nga, lahat na ito nasa taas na, sa international ruling na, hindi dito sa Pilipinas. Kasi nga, ang mga batas dito sa Pilipinas, binago-bago kung sinong matatalinong gago o abogago. Yun ang katotohanan. Para kung manaig sila, lalong-lalo na kung sino ang politikong nakaupo. Hindi kami nagmamayabang. Pero yan ang katotohanan. Kahit pumunta tayo sa ibang bansa, what is law is law. Yan. Pero dito, pag hindi angkop, ay babaguhin. Amendments. Yan kaagad. Kasi nga, hindi na angkop sa kanila. So, ito, yung sinasabi ni Tatang, na yung Commonwealth Act 502, nabuo ito. Enacted last October 12, 1939. It is the foundation law that created Quezon City. It is officially titled an act to create Quezon City and also known as the Charter of Quezon City. So, ito na yon. Babalik tayo sa 01-4. Yung propiedad, titulo di propiedad. Kasi, yung Commonwealth Act 502, yun lang ang yung sinasabi natin na 22,000 hectares na natituluhan, na natanggal sa titulo di propiedad. Yan ang tandaan ng mga nagki-claim, yung nagsasabi na yung mga kalupaan nila nagpapatitulo, land grabbers, LRA, at saka yung mga real estate developer. Baybayin nyo kung ano. Dahil yung 01-4, yun ang sinasabi natin na yung 4136, letter of instruction, na ibalik lahat sa mother of all mother title. So lahat ng nagkakamkam ng mga kumbaga kalupaan, ang natituluhan at nabigyan ng certification from the mother title sa 01-4 ay ang Quezon City, 22,000 hectares. Yan ang pinatayuan ng BIR, ng Bureau of Land for the use of public during Manuel L. Quezon. Nabigyan yan. So lahat ngayon ng titulo dito sa Pilipinas, kumbaga nga, na-acquire lang yan through administrative title and influential title. Kaya nga, binabaybay natin itong mga konstitusyon. Bakit? Yung administrative, kung sino yung administration, kung ano ang kanyang yung kumbaga nga, ipapatupad dahil naangkop or para sa kanyang sariling kapakanan. Yun lang ang pinapatupad. Kaya nga, nabibigyan yung mga administrative title. Eh, syempre, kung konektado ka, malakas ka, yan ang palakasan. At saka yung influential title. Kaya nga, itong sinasabi natin na 156 hectares ng Ayala, na ipanalo na yan sa ICJ. Kaya nga sinabi ko, yung mga law, natin na kumbaga from international law, kumbaga yung United Nations, excuse me, yung ICJ natin, International Court of Justice, at ICC, yung International Criminal Court, andoon, na ipanalo na. Whether they like it or not. Kaya yung lahat ng mga nagmamayabang,
lahat ng tinutungtungan natin na kalupaan, pagmamay-ari ng soberenya. Maliban sa 22 hectares na nabigyan ng sinasabi natin na clearance from the owner of the titulo de propiedad. Yan lang. Masakit, no? Pero marami pa rin. Yung sinasabi natin, kung ano yung kumbaga nga yung mga nagkakamkam, yung mga land grabbers. Bakit? Para sa sariling kapakanan, para minahin kung ano pa yan. Kaya ito, the full implementation of the Ultimate Goods Program, dapat malaman ng bawat mamamayang Pilipino kung ano ang karapatan ng bawat isa, kung ano ang ating ipinaglalaban, kung ano ang ating katayuan. Dahil ang matumatayo lang ay yung mga iilang mayayaman at mga influential na mga tao. Bakit? Dito natin baybayin yung sa Republic Act 5446 na yung sinasabi natin, yung Republic Act 5446, last September 18, 1968. So, andoon, nakapaloob lahat yan. Na, yung mga titulo, ano lang yan, occupancy. Kung sino yung naka-ando dyan, yung naka-position, yun lang ang nabigyan ng occupancy, but hindi nabigyan ng certificate or clearance from the owner of the titulo de propiedad, na yan ang pinanghahawakan ng ating mahal na Reyna. At yan ay nakarating na yung titulo de propiedad sa lahat ng ahensya, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ano pa bang laban ng bawat isa? Lalong-lalo na ang mga politikong nag-aaway sa Senado ngayon. Because of power? Dahil sa pera? Yun lang naman talaga. Pero hindi nila iniisip ang kapakanan ng bawat Pilipino. Kaya nga, sinabi ko kanina, back to the basic, back to the Code of Ethics. 16 Code of Ethics. So, malinaw na yung sinasabi natin na Commonwealth Act number 502, enacted October 12, 1939. Yun ay yung sa Charter of Quezon City, dahil yan ang nabigyan lang ng certification from the registered owner of the only one title, the titulo de propiedad. 22 hectares lamang po. So, buong kapuluan ng Pilipinas ay naka-intact sa isang titulo. Maliban sa 22 hectares na nabigyan na ng clearance. So, lahat ng nagmamayabang dyan, try to study the law. Because the full implementation of the Ultimate Goods Program, the divine government, ibabalik kung ano ang sa soberenya. Pero hindi ito sinasabing parusa, kundi aayusin natin. We are not a communista. We are not a communist. Bakit? Aayusin natin para sa kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino, equal rights. Hindi kagaya ngayon, kung sino lang yung may pera at may makapangyarihan o sino ang nasa posisyon, yun lang. At yan ay mawawala sa implementasyon ng Dibino Gobyerno. Kaya yung nag-aspire na kumbaga nga leaders or mga dyan na sinasabi natin mga posisyon sa ngayon, exercise and practice the Code of Ethics, the 16 Code of Ethics. We are just a steward. Ito yung sinasabi natin.
I am not a lawyer. I am not a law student. But I need to learn this one because I need to defend at I need to stand with Tatang. Kasi matagal na to. I need to stand with Queen. Kasi marami ang nag-queen-queen. Inaangkin, sasabihin fake si Queen, pero inaangkin ang kanyang katauhan. Di ba nakakahiya yan? Maraming nagsasabi, anak sila. Pinagbilinan sila, pero where are you? Asaan kayo? Maraming nagsasabi, nagtapos kami sa Oxford, kung ano-ano pang mga universidad, with a degree of masteral and doctorate, kung ano pa dyan. Pero saan kayo? You are all scholars, pero tinalikuran nyo ang matanda. Tinalikuran nyo si Tatang. Kaya nga, I cannot expound lahat-lahat kasi nga I am not expert with this, but with the guidance of the Holy Spirit, with the guidance of Ama Ali and Tatay Martin, kasama na si Tatang. Alam namin, binabaybay namin at sinasabi namin, kumbaga nga, we want to impart kung ano yung karapatan ng bawat isa at ano ang binabaybay natin para sa implementasyon sa programa ng Diyos. Hindi to programa ni Juan de la Cruz. Kaya nga, yung sinasabi natin, LRA, lahat may ma-violation kayo. Sa PD o Presidential Decree 1529, the land acquisition. Maliban, ito yung 156 hectares, Luzon, Visayas, Mindanao ng Alaya, lahat yan, nakuha na yan. Kumbaga nga, surrender, voluntary surrender. Kung hindi, mananagot kayo sa batas ng soberenya. Dahil may pinagbabasihan tayo, hindi lang ang titulo de propiedad, hindi lang ang World Court, hindi lang ang sinasabi natin na Constitution, ang titulo de propiedad, number 1 yan, at saka yung rule of law. Balik tayo. Malaking laban ito. Pero para sa akin, hindi kami takot dahil alam namin kung ano ang katotohanan. Even though I'm not expert to defend all those what you call that presidential decree, those Republic Act. Kasi hindi ako nga. Pero naninindigan kami para itayo muli ang bagong lipunan. Ang dangal puri karangalan ng bawat Pilipino na inalila ng iilang mayayaman at mga politiko. Magahaman, lalong-lalo na ang kabal, ang Batikan, ang Illuminati. Ito yung katotohanan. Kaya nga kahit mag-away-away pa ang Senado ngayon, kahit sino pa ang mag-aspire ngayon na mga, kumbaga nga, presidente or ano pa diyang mga politiko, wala silang karapatan. Dahil ang gobyerno ay institusyon lamang. At sino ang nagpanday ng mabatas? Hindi lang sa international ruling. Sila Apo Lakay pa rin. Kaya nga, maraming nagtatanong, bakit? The former President, Rodrigo Roa Duterte, bakit nakuha sa ICC? Marami siyang dinabag. At alam rin niya ni Sara. Alam din niya ni Bongbong. Alam din ni Amy. Alam ni Lacson. Alam lahat niya ng mga politiko.
pero nagmamaang-maangan lang sila, nagbubulag-bulagan lang sila dahil ayaw nilang lumantad ang katotohanan. Binabaluktot dahil gusto nilang sila ang makapangyarihan. Pero sa araw na to, we will pray that all the world leaders must have to sign the treaty for the implementation of the global shutdown. Hindi po kami nagmamayabang. Ipinaglalaban lang namin kung ano ang karapatan ng bawat tao sa mundo. Dahil marami ang namamatay. Marami ang naghihirap na dapat sana ito binigyan tayo ng Diyos, ng Allah, ng buhay, na mabuhay ng pantay-pantay. Ang hirap isipin. Yung 01-4 is one decree. Kaya nga, yung sinasabi natin na Treaty of Paris. Kaya marami tayong pinagbabasihan. At yung sinasabi rin natin na divine law, na hindi sinusunod ng mga abogado, ng mga politiko, ng mga gahaman, kasi nga, ayaw nilang malamangan o ayaw nila na malaman natin ang katotohanan. Yan ang masakit. Yan ang masaklap. So ito, panawagan ko sa lahat. Hindi pa huli. Kung magkaisa lang po tayo, buksan ang puso't isipan. Do your research. Kung ano ang sinasabi na 01-4, the one decree, the propiedad de hulo or the titulo de propiedad, na yung sinasabi natin na 4136 sa 1894, yan ay nag-iisa yung letter of instruction, balik pa rin sa mother account. Hindi lang ang kabangkuhan dito, hindi lang ang corporation dito, hindi lang ang kalupaan, lahat na ibalik. Kaya wala tayong dapat ipagyabang. Kaya nga sa lahat ng nanggigipit at nagmamarunong, panahon na sana. Matagal na to. Napakasakit lang. Kasi sa ngayon, kung sino pa ang may kasalanan, sila pa ang malaya. Pero ito ang sasabihin ko. Apulakay, the king and the queen, we have the immunity of the law. We have the sovereign absolute immunity. Bago kayo manghusga, lalong-lalo na ang mga commentator, yung mga, kumbaga nga, naninira sa mahal na Rina, sa programa, alamin nyo muna kung ano ang batas. Alamin nyo muna kung anong pulot dulo. Alamin nyo kung ano ang misyon. Ano ang vision. Hindi to para sa amin. We are not selfish. Ginagawa namin to. Sakripisyo. Ang sakripisyo ni Apulakay mula. Kung ilang dekada na, matagal na. Pero, ang sinasabi niya, this is a calling from God, from Allah. A mission for humanity. Kaya nga sana dapat, yung mga sinumpaan ng mga politiko, gawin din nilang tama.
Kaso lang wala rin sila kasi ayaw nilang makinig at ayaw nilang kilalanin kung ano ang totoo dahil sila mga fake, dahil alam nila ang katotohanan pero binabalik di twist, di hide the truth for their own sake, for their own agenda. Pinglakson, alam mo yan. Hunasan, alam mo yan. Aimee, alam mo yan. Ano pa ba? Kaya nga sabi ko, nakakahiya. Series of seminars for the potential leaders and members. Why? This is the transformation. Because we are at the pre-implementation. Kasi kung matapos ang treaty, ano pa ba ang susunod? Kaya nga, last year, April 28, 2025, we already gave the letter to Bakit the Malacanang, the letter to the World Bank, letter to the IMF, BIS, and ICT. Tapos na lahat yan. Kaya nga, that is April 8. Kaya April 9 last year, or April 10, na-hold na si Digong. Marami. Kaya nga, BBM, bumaba na kayo. Alam nyo naman kung anong totoo. Buhay si Apulakay. Sara, wag na kayong magmamaang-maangan kasi hindi naman ikaw yung totoo. Lisa, wag nyo nang angkinin na magiging sultana di hulo kayo. Dahil pinagkalooban lang kayo ng, kumbaga nga, power. Wala ang Malacanang kung wala ang sultan di hulo. Walang gobyerno. Walang pera ang buong mundo. Because the 72 currency, ang backup, ay inayos niya Apulakay. Inayos ng mga lulu. Kaya nga, sinabi ko, 1899, wala pa. Kahit isa siguro sa atin dito, wala pa noon. Kaya nga, baybayin natin para malaman natin ang katotohanan kung ano yung pinaglalaban natin. Dahil inalila tayo, pinagkaitan. Yan ang masakit. Pero ang iba kasi, selfish. But we serve selfishness. Wala. Kahit buhay, inaalay namin dito. Dahil ito yung katotohanan. Ito ang dapat na manaig. Pero kahit anong gawin nila, the signs of times. Ano pang gawin yung pagtatakip? Kayo pa rin ang mapapahiya. Kayo pa rin ang mag-away-away. Kayo pa rin mismo ang magsisiraan. Dahil sa ngayon, hindi nyo na mapipigilan, lalong-lalo na ang paglabas ng Divino Gobyerno dahil mismo ang mga international leaders. Kaya nga, pahiya kayo sa isiyan. Buhay si Apulakay. Kahit saan kayo pupunta, mangutang kayo ng pera. Bakit? Nasa atin ang ink, nasa atin ang security paper, nasa atin ang machine, nasa atin ang backup. Anong magagawa ng buong mundo? Philippines will be great again. Kaya nga, shutdown is imminent. Anytime, pipindutin. Maging handa. Kaya nga, we are taking this opportunity not only to enlighten you, but to tell the truth kung ano yung pinagbabasihan natin. Pero yung sinasabi kong series of seminar, because pag shutdown, series of implementation, or series of seminar for the full implementation.
Dahil hindi to pakapitan, hindi to patagalan, hindi to papira-pirahan, hindi sinasabi na kumbaga nga, malapit ako kay hari, malapit ako kay king, or kay queen, or anak ako, hindi po ganyan. Kasi, ang sinabi ni Tatang, walang anak, walang kamag-anak, walang asawa. Kung nagkamali is mali. No second chance. Kaya nga, balik at balik tayo, even the politiko, balik kayo sa Code of Ethics para makapasa tayo. Marami to, yung sinasabi natin na yung Presidential Decree, mga Republic Act, marami. Pero, in 5 days, mahirap din. Ang gusto ko lang, na kumbaga nga, kahit summary or buod lang, malaman natin. May kunting kaalaman tayo para alam natin kung saan tayo tatayo. At matulungan natin na ipaglaban ang katotohanan. Dahil matagal na andyan si Tatang buhay. Ang mga scholar kasi wala. Ang mga politiko, ang mga pamilya na inaangkin na sila mga anak, wala ni isa ang tumayo. Yan ang napakahirap. Naandyan sana si Queen, sinisiraan, ginigipit. Pero ano sabi ni Tatang? Ignore everything because they come from nothing and they have nothing and nothing they will become. So, paano to ngayon? Ang lahat ng mga nag-aangkin, lahat na nag-aaway sa mga kumbaga social media, sa Senado, ibalik sa mother account, back to zero. Lahat ng mga land grabbers, LRA, maghugas kamay na kayo. Ayusin nyo ang mga titulo o ang mga records nyo kasi wala yung certification galing sa owner of the one title. Sabihin nyo na naman kaming buang. O nga, buang nga. Pero pagdating ng panahon, tingnan natin. So yung 4136 na sinasabi natin, that is under the, kumbaga nga, name of Don Mariano Esteban Stick. So that is the mother of all title na ibalik at nakapangalan sa ating mahal na Rina. So gipitin pa nila, siraan pa nila, pero inaangkin ang pagkatao. Napaka-terrible. Hindi po kami nagyayabang. But we have the immunity, the sovereign and absolute immunity. Because the ICJ, the World Court, alam nila kung ano ang katotohanan. At hindi yan babaliktod. Wala yan. No one can twist. Kaya nga, sana matauhan ang mga kasama natin na nagdadalawang isip na mamangka sa dalawang ilog. At mga kasama natin na nawawalan ng gana. Bakit matagal? It is not an overnight. Double time na nga ang paggagawa ng Apulakay. Day and night. Para lang maayos. Kung hindi man namin to, kumbaga nga, hindi namin binobroadcast because silent is power. Kasi nga, ang pag-alis lang, ang paglakad lang nila Queen papuntang Singapore, tawag ito, transaction para sa King of Thailand. Bakit? Pumunta doon si BBM, kung sinong BBM. Lahat yan, binubuntatan kung ano
ang programa, kung ano ang activities. Kaya nga, wala. Tahimik na lang at gawin kung anong tama. Dahil sa araw na to, hindi nyo kami mapipigilan na iladlad ang katotohanan dahil yan ang dapat malaman ng sanlibutan at santauhan. Nakakalungkot lang dahil marami ang nawawalan ng pag-asa. Oo, umaabot din kami sa punto na yung nanghihina kami. Dahil sa kawalan ng suporta, lahat purit dangal, paninira, panggigipit. Pero, iniisip namin, yun ang kay Tatang. Hindi ito para sa amin, kundi para sa taong bayan, sa sambayan ng Pilipino. Kaya magtulungan tayo, mga kapatid. Alam ko mahirap to. Yung mga pinaglalaban natin, hindi na po tayo dito lang nakatutok sa mga Republic Act or sa Constitution, preamble sa Pilipinas, pero dapat nating malaman yan. Kasi ang ruling ngayon is sa international na. Kung ano yung pinaglalaban natin sa International World Court or ano yung hinahawakan natin ng mga dokumento, na yan ang pinagbabasihan para sa International Treaty for the Golden Era. Kasi magsasign ang lahat ng mga 195 world leaders. Kahit hindi man sila mag-sign, but those 165 or 66 United Nations na member, wala silang magagawa. Majority wins. Kaya nga lang, maging handa. Kasi hindi rin natin alam kung ano ang senaryo. Kaya nga, matagal na natin sinasabi, shutdown is imminent. Kasi this is not just an overnight. Pero kung matapos, yung the procedure natin, yung protocol natin, because this is the right time. The right time, the right place, and the right person. Andito na po lahat. We, our time, our place, our people to implement the Ultimate God's Program. Buhay si Tatang, buhay si Apulakay. So, uulitin ko sa LRA, yung Presidential Decree 1529, marami kayong violation yan. Ayusin nyo yan. Marami ang kumbaga nagmamaang-maangan lang. Gustuhin man namin itong i-live for the interaction, kaso lang hahadlangan pa rin tayo. So we prefer to record kasi nga wala. So yung next topic natin, marami, sunod-sunod na to. So, hanggang dito lang muna tayo. Kasi nga, at least, magbe-break muna tayo. Tuloy-tuloy as a rest. Kasi nga, yung mga implementing guidelines, i-discuss na rin natin yan. Yung mga leadership natin, yung mga modules natin, lahat-lahat na yan. Kumbaga nga, hindi rin natin kasi pwedeng i-upload lang na minsanan kasi nga, mahirap din. So, sana huwag kayong magsawa sa lahat ng nakikinig, sa lahat ng mga scholar ni Apulakay. This is the time. Come out to the open. Let's help one another. You know the law. You know the process. At sa lahat ng mga kasama, aspirant leaders,
Dato Sultan, lahat, pati mga general. Learn and study the code of ethics. Because we are just a steward. Pinagkatiwalaan lang po tayo. Hindi po tayo ang magmamayari at wala po tayong dapat ipagyabang at ipagmalaki dahil ito programa ng Diyos ng Allah. Dahil ang pagsakripisyo ng ating mahal na Reyna, ganun din ang ating mahal na Pangulo ay hindi matutumbasan. Hindi to pera-pera, hindi to pakapitan, at hindi to porque kamag-anak. Kaya nga ginagawa namin to para sa sandibutan at sa sambayan ng Pilipino. So thank you so much for your time. Stay safe and God bless. See you on the next series. God bless.